Maulan ngayon dito sa amin, kaya naisipan kong magluto ng champurrado. Magluluto muna si Mimi. You want champurrado? Yes, I will cook this. Oh, you go there. This one. Bumili ako ng malagkit. 1/4 lang kasi 4 lang naman kami sa bahay. May kasamang isang batuta kaya 4.5. Kaya hugasan ko muna. Dito ko nalulutuin para madali. Pakuluin ko muna. Magluluto muna ako ng pancake para sa apo ko kasi hindi siya kumain ng lunch. Medyo minsan picky siyang kumain pagka narado sa bahay. Unlike lang nasa labas, excited. Kahit anong ihain mo, susubo. Siguro iba yung ambience na nasa labas kumakain kumpara sa loob ng bahay. Kaya igagawa ko muna siya ng lunch niya. Actually, mag-2 o'clock na ng hapon. Pero hindi pa nagla-lunch. Gawa ko muna. Yes, say. May isang batang... Let me see champurrado. Yeah, I'm cooking champurrado, pero ayun pa nakasalang pa, oh. Don't like this one. Oh, you get hungry. Hungry? Yeah, si Say, ayoko mahangry si Say eh. I don't like this one. I love champurrado. Later pa yun eh. Mag-out siya ang tummy mo. I want. Oh, yes, I will give you. Look. Gusto, titignan pa raw niya. Oh, ayan, nakasalang pa. Mga ilang minuto lang, mabilis maluto yan. You wait, okay? Naluto na yung pancake ng batuta. So, lagyan ko ng syrup. Pero pagka pinakakain ko siya, ganito yung ginagawa ko. Kinakat ko into cubes. Tapos tutusukin ng tinidor para subo na lang siya ng subo. Pero sa ngayon, hindi pa niya ito makakain kasi mainit pa. Palamagin ko muna. Yung batang yun, minsan kailangan ikaw mag-adjust. Yan. Medyo may shadow. May stock pa pala akong ebab sa cabinet ko at saka Alvis Kokwa. Kaya tamang-tama at maulan ngayon. Tuwan-tuwa yung mga bata at gagawa ako ng champurrado. Balik na eh. Yan po talaga po. Yan eh. Hindi nga na sa tayo kahit kung pwede nang ilagay yung ating chocolate powder. Pwede na. At kanina pa ito. Baka matuyuan. Kailangan mailagay na yung ating iba pang sangkap. Parang akala mo daming sangkap, kakaunti lang naman. Ayan, malapit nang maluto. Kailangan lang haluin ng haluin para mag-mix yung cocoa powder at saka yung asukal. Tapos, naka-ready na ang ating
Angels Evaporada. Angels, baka naman. Pinopromote, no? Sana nga. Yan, maya-maya pa. Konti na lang. Tikman muna natin. Baka sobrang tamis o kaya matabang. Okay lang. Sakto lang. Kasi baka mamaya masobra ka naman ng tamis. Madali naman magdagdag ng asukal. Tulo na lang ng konti at okay na to. Ayan, tingnan na natin. Wow, kulong-kulo na to. Ayan, tingnan muna natin. Kaya masarap kumain kahit yummy yummy yan tag-ulan. Kain na tayo. Nag-siesta muna ako. Natulog ako. Parang nalobat akong bigla. Eto na. Kain na tayo. Naganda ko ng TV. Masarap kasi matulog pagka malamig. Hiniram yung batuta ng daddy niya kaya naka-siesta ako kahit kaunti. Kaunti na naman ako matulog, hindi marami. Tingnan niyo. Arya! Nakalala! Nilalit ako niya, Arya! Yan na, boy! Bumili ako ng pang DIY na socket ba tawag doon. Yung pinandidikit sa likod ng mga saksakan. Kasi yung aming saksakan dito sa kusina, nahihirapan ako dahil isa lang talaga yung saksakan namin. Tapos ito, sira na. Kaya may takip lang. Tapos ito lang ang gumagana. So, you can see, gumagamit pa ako ng extension. Tapos sa kabutihang loob ng aking kapitbahay, yung asawa ni Marisol, nagpagawa ako ng ganito, maiksi lang. Pero ito, sa akin to binili ko to, tsaka ito. Buto na lang, may extra siyang cord. Cord ba tawag dito o pang-kuryente. Hindi daw pwede yung maninipis kasi baka daw sumabog. Eh, ginagamit ko dito sa aking tatlong, meron akong pain ko ng tubig, may induction, meron akong rice cooker. Baka raw sumabog kasi magamit pa ako ng clip fan kasi bang init dito sa kitchen kaya i-dedicate ko. Bali tatlo yung in-order ko. Isa dito sa kitchen, isa dito sa saksakan namin sa living room, tsaka yung isa para sa fan ni nanay. Ngayon kasi laging merong extension para kami mga octopus. Paano ba to? Teka. Dinikit lang din siya. Aaralin ko muna. Ayan, dinikit ko na siya. Tapos, ano ba ang pataas? Okay. So, paano ba kaya? Sana okay. Bagong ligo. hindi ko ako kasabay buhok ko.
parts. Hirap lang walang ano, magpakalalaki. Pero naman. Kapi lang. Malinis naman yung wall. Sa dalawa pala siya. Yan, kabila. I-slide mo siya. Dito may didikit yung kuryente mo. Tapos ito yung sa wall. So, ayan siya. Tatanggal. Pwede ingay sa amin. Pwedeng tanggalin. Pwedeng ibalik. Slide. Ganun pala. Para sa mga DIY natin, safe na yan. Para po yan dito sa aking mga dekuryenteng mga gamit na narito. Plus yung aking exhaust fan pa na yun. Yan, kasi pag naghuhugas ka, nagluluto ka bang init dito sa kitchen. Doon naman tayo sa kabila. Bumili din ako ng mga cable organizer para dun sa mga linya ng kuryente maging maayos. Dikit. Dapat nakaalam para malinis din. Para hindi pa ito nabubulgo. Ayun isa. Okay na yung aming saksakan. Ang aking DIY. 1, 2, 3, 4, 5 na cable organizer. Kasi itong saksakan din namin ito. Hindi na rin gumagana yan. Ito na lang. Natakpan ko na lang ng electric tape. Ngayon talaga, gawa-gawa paraan. Kaya magandang maraming mga pang DIY ngayon. Ayos. Ay! Nakakuha nila dito. Nako! Hello guys. Ang sakit ng ulo ko na aksidente ako dun sa kabilang bahay. Yung puno ng mga nanay ko sa tabing bahay na napakataas. Putol ko dun sa trabahador. Ngayon, hinuhulog niya dun sa lupa yung mga sanga habang dinadampot ko. Hindi ko napansin na meron palang bakal. Kaya pagtayo ko, umuntog yung ulo ko. Nung una, akala ko masakit lang siya. Tapos hindi ko napapansin. Nararamdaman ko parang may mga tumutulo. Yung pala, tignan ko, dugo pala. Kaya medyo syempre nag-worry ako ng konti naman. Bagamat ang nasa isip ko naman ay okay naman kasi meron akong injection ng
anti-tetano. Kasi last time ay nagpapa-inject ako ng sa anti-rabies. Di ba merong anti-tetano yun? Kasi yung pusa ng nanay ko ay nakagat ako. Tapos umuwi ako ng bahay. Pinalinis ko muna dun sa anak ko. So medyo malaki yung sugat. Pero salamat sa Diyos at tumigil na yung dugo. Tapos balik ulit ako dun sa kabila. Tinuloy ko yung trabaho ko kasi nililinis namin yung mga yero. Dinala ko rin sa junk shop. Nagpakalalaki ako. Pagkatapos umuwi ako ng bahay. Kinuha ko yung record ko ng mga injection. Punta ako sa ABC Bite. So tinignan naman nung nasa ABC Bite. Nilinis niya ng may betadine and sabi niya okay naman daw yung record ko ng sa tetano kasi last 2 months ago pa lang naman yun. Kasi by December meron akong ika-4 na injection. So, yun, hindi na ako nag-worry. Tapos pag uwi, dumaan ako sa butika. Bumili ako ng betadine. Ngayon, medyo makirot pa siya. Tsaka parang makapal eh. Kasi sugat eh. Nagkabukol. May bukol siya. Ayun, yun lang. Salamat sa Panginoon, hindi naman siya malala. Kasi nakakatakot pagka wala ka ng injection, tas hindi tumigil yung pagdugo. Kaya ayun, salamat sa Panginoon. Haggard kasi nagtatrabaho ako doon sa kabila. Okay na ako. Magandang gabi po. Ang oras po sa amin ngayon ay 8:40 na po ng gabi. At tinitignan ko muna po yung aming mga paligid kasi ulan po ng ulan dito. Ako po ay taga Rizal. At may announcement po na may darating na bagyo. Medyo super yata ito ayon sa balita. Pero ang mas tatamaan po talaga ay ang mga Visayas. Kami po rito sa Rizal, baka mag number 1 kami. Huwag naman sanang lumakas. Kaya ako po ay nag-charge ng mga power bank, ng mga emergency light, etc. Medyo okay na po yung ulo ko. Kahapon eh, parang nahilo ko sa pagkakauntog ko. Salamat sa Panginoon sa kagalingan. Bagamat medyo parang may sugat pa, pero humupa-hupa na yung bukol. Ayun, ganyan talaga mga nanay, no? Lahat ng powers ginagamit para lang sa mga mahal sa buhay. Kaya kahit na-aksidente, sugod pa rin. Yung alaga akong pusa. Alam kung nakikita nyo yung nasa floor. Madilim, hindi kita. Kumakain, ampung ko rin po yan. Okay, tatapusin ko na po ang aking video. Salamat po sa lahat ng mga nagtsatsagang manood sa akin. At sumusubaybay sa lahat ng aking mga ginagawa. Ayan. God bless po. Hanggang sa susunod na aking video. Subscribe po kayo. Bye. God bless.